Breaking news mga kababayan. Nako, magugulat po kayo. Mayor Isko, isang balimbing na mayor. Ito po ang lumalabas ng mga kritisismo laban kay Mayor Isko. Dating kalaban ng korupsyon, dating dinadarag, dating kontra sa mga nangyayaring korupsyon sa bansa, ngayon tahimik na. Ito po ang mga lumalabas na banat kay Isko Moreno. Dating anti-Marcos, ngayon lumuhod kay BBM. Ito po ang mga banat ng mga kalaban ni Isko Moreno. Dating tinitira si Joel Chua, dating gumigiba ng mga barangay hall dahil sa korupsyon, ngayon wala na. Nanahimik na si Isko Moreno na dating matapang, ngayon lumambot na. Ito po ang mga lumalabas na tirada ng mga kalaban ni Isko Moreno. Ngayon mga kababayan, binasag ni Isko Moreno ang katahimikan. Magugulat kayo mga kababayan sa kanyang pasabog na sagot sa kritisismo laban sa kanya na bakit balimbing ka na Isko Moreno. Ito po ang kanyang sasagutin mga kababayan dito sa programa ng SMNI. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, pantay-pantay at hindi bias sa istasyon. Gaya ng Net25, ito ang mga istasyon na ating pinupuri dahil po patas silang magbalita. Ito na po mga kababayan, panoorin po natin sa interview ni Banat Bay at ni Boss Dada. Magugulat po kayo dahil nagulat din si Banat Bay at si Boss Dada. Pati ako nagulat sa kanyang sagot mga kababayan. Ito po, mga anti-Isko Moreno, makinig kayo. Totoo bang balimbing si Isko Moreno? Lumuhod kay BBM? Ito na po ang kanyang sagot. Magugulat kayo mga kababayan ko. Ito na po, pakinggan po natin. Natin ng konti yung politika. Sure. Yorme, marami nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain nyo na ba yun? Wala akong ganun. Action Democratico ko eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-labang kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats. No? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ay, ganun lang kasimple. O, di tapos na. O, tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. O, doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolats ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo, na nangyari. Ano yun? Yung issue ng sibuyas, asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... asukal eh. Asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto eh. Demokrasya yun eh. Tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba, naalala nyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka na. So, I listen to
Salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. O, edi, mayor na ako. Presidente si Bonget. Oh, mas komportable ako si Misa pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig, o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw, kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido? Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president? Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. No? Ayan, mga kababayan ko. Yan po ang mga pasabog ni Isko Moreno. Kasi si Isko Moreno, nanahimik. Yung mga gibaan ng mga barangay hall nung kakapanalo niya, naging viral ito na tila anti-corruption siya. Pero sabi ng mga kritiko ni Isko Moreno, balimbing. May mga nagsasabi din na natapalan ng maleta. Kaya ito ang sagot ni Isko Moreno. Di ba mga kababayan? Para sa mga taga Maynila ang kanyang ipinaglalaban. Sana po narinig po ito ng mga anti-Isko. Ituloy pa natin, mga kababayan. Alam niyo si Isko Moreno, magaling ito. Isa po ako sa mga vlogger na humanga dito nung unang panalo niya sa Manila. Mga kababayan ko, dugyot pa ang Manila noon. Yung park sa Manila na tabi sa Bonifacio. Mga kababayan, dugyot yun. Napakaraming mga tindahan doon sa park. Ginawang dugyot na mga vendors. Tinibag ni Isko Moreno. Ginawa niyang Malaparaiso. Isa po ako sa mga nakakita niyan, mga kababayan. Isa rin po ako sa mga nakilala ni Isko Moreno noong panahon niya, mga kababayan. Naghiwa-hiwalay lang kami dahil noong panahon ni Tatay Digong, nilabanan ni Isko Moreno. Mga kababayan, kaya doon siya natalo. Diba? Or sabihin natin kay BBM, doon siya natalo dahil unity. Mga kababayan ko, ituloy pa natin. Anong sinasabi ni Isko Moreno? Ito po ang kanyang kasagutan sa mga nagsasabi na siya ay balimbing at lumuluhod kay BBM. Makinig po kayo mga kababayan, tayo ay parehas lang na nagre-react dito para malaman nyo. Ito po.
Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Oh. Makikipagtulungan din ako sa presidente. Oh. In that future. Or let's just say, another person. Para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero puntuhan na lang. Usapan lang. Di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it. Hindi ko ipanghihimod ay pagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babango sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero, kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod. Hindi para makipag-away. Correct. Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it. Then, if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth. Especially ngayong krisis na ito. Ayan, mga kababayan ko. Ayan po ang sinabi ni Isko Moreno. Ngayon po, magbabasa po tayo ng ilang mga reaksyon. Sabi ng mga loyalistang tanso, nasaktan yung mga kakwentuhan mo, Yorme. Basag mga DDS sa sagot ni Yorme, sabi ni Bonbon. Mon Jubay. Tama naman si Yorme, tapos na ang politika at hindi personal na labanan. Respect na lang kung sino ang nakaupo bilang presidente. Ayan po si Banat Bay nakapokus sa kulay, hindi sa bayan. Parang may interes sa eleksyon. Tignan ang interes ng taong bayan, hindi sa kulay. Sir Banat, si Yorme may have an execution. His words turn into action. Therefore, if we have words of criticism, then we should also have an execution. Hindi lagi chismis or pag-aawayin ang mga leaders. Do not focus on your color. Kasi, your color is not perfect. Stop too much criticism. Instead, focus on what is the best of the people. Aray ko po. Ayan, mga kababayan ko. Yan po ang mga sinasabi ng mga tao. Di ba, mga kababayan? Anong masasabi nyo sa paninindigan ni Isko Moreno na ipanghihimod niya ang taong bayan ng Manileño para hindi maapektuhan ng labanan ng mga politiko? May point naman siya, mga kababayan. Yun nga lang, tumigil siya doon sa paglaban sa korupsyon. Kaya nasasabihan siyang balimbing. Dating binibira si Joel Chua. Ngayon tahimik na. Ayan, naging laylo ang Manila. Pati mga vlogger na nagki-clearing, wala na. Yun po ang sinasabi ng kritisismo. Kayo po ang tatanungin natin. Yung mga viewers natin dito na milyon-milyon. Ano ang masasabi nyo? Ano ang reaksyon nyo kay Yorme? Isa ba siyang balimbing? Isa ba siyang hunyango? Isa ba siyang manggagamit? Kayo na humusga, mga kababayan ko. Sa aking pananaw, si Isko Moreno ay magaling na leader. May puntos naman siya. May punto de vista siya.
meron siyang naratibo para sa bayan at mamamayan na Manileño. Tama naman yan, mga kababayan ko. 'Di ba? Pero hindi mo masisisi si Sara Duterte. Hindi mo masisisi si Basti, si Pulong Duterte. At sa mga nagmamahal kay Tatay Digong na magalit kay BBM. Bakit? Kasi pinakulong si Tatay Digong. Ibinenta sa banyaga para sa sariling interes. Yun ang sinasabi ng mga kritisismo. Tama naman si Isko Moreno. Makipagtulungan. Tulungan ng gobyerno. Pero hindi mo masisisi si Sara Duterte. Dahil sa kanyang ama, nakakulong ngayon sa ICC. Sa salang ibinintang ng mga kalaban na sa politika. Na politika si Tatay Digong. Ipinagkait ang karapatan. Hindi nabigyan ng patas na pagtingin ng batas. Hindi dumaan sa lokal na hustisya ang paglilitis kay Tatay Digong. Diniretso siya sa ICC, the Netherlands, na hanggang ngayon, nililitis pa rin. Tama naman si Isko Moreno, mga kababayan ko, makipagtulungan. Pero kay Sara, hindi mo siya masisisi. Bakit ganyan ang paninindigan niya at sa mga nagmamahal kay Tatay Digong? Kayo na po humusga, mga kababayan. Ano ang masasabi niyo sa paninindigan ni Isko Moreno? Siya ba ay balimbing? Siya ba ay unyango? Kayo na humusga. Sabi ko nga, sa aking pananaw, tama naman ginagawa ni Isko Moreno sa mga taga-Manileño. May kamay na bakal. Yun nga lang, hindi consistent. Yan ang aking personal na opinion. Dapat, Isko Moreno, maging consistent ka. Kung anong ginagawa mong kamay na bakal sa Manila, gawin mo. Huwag pa stop-stop. Eh yung mga pagiba-giba mo, hindi mo na tinuloy. Ayan, pati mga vlogger na nahimik na. Okay? Mahal kita, Isko Moreno, idol kita. Noon pa yan, hanggang hindi nagbabago. Pero yun lang yung nakikita ko, hindi ka consistent sa ginagawa mo. Okay po, mga kababayan, for transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po, mga kababayan. Isang like naman dyan at isang subscribe. Okay po? Salamat po. At shoutout po kay Ma'am Jacqueline Gamboa na laging nandyan. Pagka kukuha ko ng paparehistro ako, diba? At least, mga kababayan, meron tayong kasama. At sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nagpapakita ng suporta sa ating mga ginagawang mga content, mabuhay po at mabuhay ang Pilipinas.